beloved Boss Mike Cervera. Napakita ko na to eh. Yan, mga taga-suporta. Kitty, may babala sa isang babae. Yan yon ha. Ito, balikan lang natin konti para mas maunawaan niyo yung susunod na ipapakita natin video. Pasok! Pahayag si Kitty Duterte laban sa isang taong dati umanong konektado o nakatrabaho ang kanyang amang, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, ang individual ay nagpapanggap na malapit sa kanilang pamilya at gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan upang makabisita, makalapit at makakuha ng impormasyon para gamitin sa hindi magandang layunin. Kita nyo mga kababayan, kakaiba talaga yung mga sinasabi. Romantikong relasyon, Upang makabisita, makalapit, gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan. Ayan, romantikong ugnayan. Ibig sabihin, romantikong ugnayan, ito yung tinutukoy ko kanina. Romantikong ugnayan, bengbangan. Grabe no mga kababayan, matindi. Kaya pala siguro ang naratibo ng mga kaaway ni Alpotera palabasin na masamang babae. Alpotera, pinapalabas ka nila Maharlika na masamang babae. Totoo ba? Ako yung nagtatanong lang. Totoo ba na Alpotera, binebenta mo ba yung iyong puday? Dito kay Duterte kasi yun yung sinasabi ng mga DDS eh. Kung tawagin ka Alpotera, para sa akin hindi naman, mukha ka naman disente. Mukha ka namang maayos. Maganda ka naman, sexy. Maputi, mistisa. Tapos tinatawag ka nila Maharlika na Alpotera. Sa ibang salita, mga kababayan, pokpok daw siya. Grabe, no? Matindi. Sige, tuloy. Ginagamit mo ba talaga? Ang individual ay nagpapanggap na malapit sa kanilang pamilya at gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan upang makabisita, makalapit at makakuha ng impormasyon para gamitin sa hindi magandang layunin. Kita nyo, ito ngayon yung naratibo nila. Mali na naman kayo dito eh. Nang makakuha ng mga impormasyon, gamitin daw sa masama. Walang ganon. Ako naniniwala ko kay Alpotera, walang ganong intensyon. Itong sila Alpotera at kung sino man yung ang maliit na bata. Mga kababayan, itong maliit na bata, small boy daw. Mukhang wala namang ganon eh. Walang ganon mga kababayan. Kung hindi, tingin ko kapaboran. Pabor. Yun lang ang kailangan nila. Dahil nga mga kababayan, nasasadlak sa isang malaking problema itong nasa likod ni Alpotera. Yun! Ito naman kasing si Maharlika kung sino-sino dinadamay niya eh. Nuwestiyon niya rin ang naging pakikitungo ng taong ito kay PRRD, kabilang ang pagpapadala ng mga mensaheng hindi akma, bagay na umano'y alam ng mismong pamilya ng nasabing individual. Kita mo, alam pa ng pamilya ni Alpotera daw, mga kababayan. Nasabing individual, etong si Alpotera, alam yung ginagawa niya. Ibig sabihin, binabasbasan siya. Di ba? Small boy, katumbas ba ng green light sa traffic light? Grabe naman yun, Gemma Sandoval, talaga ba? Ngayon mga kababayan ko, kung hinahayaan nga ng pamilya netong si Alpotera yung ginagawa niya, tila ba kinukonsinti siya at tila ba inuutusan siya sa lahat ng mga ginagawa niya sa Netherlands, sa mga paggasta niya at pagbibigay ng bayad di umano sa mga vlogger diyan sa dahig ayon kay Maharlika. Aba mga kababayan ko, marami talagang pera. Abay kung euro lang ang pag-uusapan, Maharlika, baka gusto mong tumahimik, tatambakan ka lang yan. Di po ba mga kababayan? Ito ang hirap mga kababayan eh. Labanan ng alin? Paramihan ng pera. Parang ganun yun. Arvin Lorio, Miss Au. James Guillen, Tony Ninubla. Nako, grabe.
Abilino Albiaro. Pasok! Bagamat nananatiling tahimik ang kanyang ina, iginiit ni Kitty na iba ang kanyang paninindigan at Tahimik yung nanay, iba naman pinagsasalita. Sabi ni Kitty. Habang tahimik daw ang kanyang ina, iba naman yung nagsasalita para sa kanya. Si Maharlika. Huwag niyo nang pagsalitain si Maharlika, kayo na lang. Kayo na lang magsabong-sabong. Para mas maganda. 'Di ba? Huwag kayong mag-alala. Sasakyan natin 'yan. Gusto niyo 'yan, 'di ba? O, di bibigay natin sa kanila. Yo. Ha? Oo. The Battle of Betska. Jessie D's. Uy! Cat and Cook Vlog. Baka hindi na ambunan si Maharlika ng bayad. Merong ng bayad kaya nga nagkakaganyan daw. Sabi ni Banat Bay, meron daw nagbabayad kay Maharlika. Tingin ko naman, baka naman si Hanilet. Baka lang naman. Di ba? Baka lang naman, opinion ko lang, baka naman siya nagbabayad kasi todo-todo ang pagtatanggol ni Maharlika kay Hanilet Di ba ba? Tuloy. hindi niya ito palalampasin. Ipinunto niya rin na bilang anak at bahagi ng pamilya, may sapat siyang kaalaman sa mga personal na paninindigan ni PRRD, lalo na pagdating sa mga relasyon, at may karapatan siyang linawin ang mga maling pahayag tungkol sa kanyang ama. Anya, habang wala siya sa bansa, nanahimik ang naturang tao, ngunit naging aktibo ulit nang wala na siya sa paligid. Hinamon niya ito na bumalik sa Pilipinas at harapin siya nang walang umaalalay o nagbibigay ng suporta. Nanawagan siya sa mga taga-suporta at content creators na maging mapanuri, mapagmatyag, at huwag basta maniwala sa mga nagpapakalat ng impormasyon na walang malinaw na batayan. Kita nyo, wag nyo daw paniwalaan si Maharlika. Ha? At saka yung mga asungot nila. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang ako, sang-ayon kay Banat Bay. Na nakakasira na sa pamilya ni Duterte ito, na dapat mawakasan. Pero wag muna, Maharlika, tuloy-tuloy mo lang. Total naman, balita ko, wala nang nag-aabot sa'yo, no? Ha? Nung matapos nitong eleksyon, wala na, di ba? So ngayon, ang banat mo naman ngayon, kalabanin yung dati yung, etong kakampi nyo. Biruin mo, kakampi nyo, binabanatan mo. Dahil sa sige nga, hindi ko magets kasi, bakit kailangan banatan ni Maharlika si Alpotera? Malinaw naman na gumagastos ng sarili nilang pera para sumuporta kay Digong. Si Maharlika, suporta niyan? Laway lang yan na kailangan may bayad pa. Kaya tignan ninyo, dahil kailangan masulit yung binayad sa kanya, nung sukdulan na gumawa na ng mga kwento kahit hindi naman totoo. Dahil ang katotohanan, solido na sumusuporta kung sino man ang nasa likod ni Alpotera. Yan yun. Totoo. So ito na mga kababayan, punta na natin to. Pasok! Tinapos na ni Ay ito naman mga kababayan, nakita natin sa TikTok ito, Kitty Duterte nagsalita na tungkol kay Alpotera. Alamin natin to mga kababayan ha. Alamin natin to. Pasok! Kitty Duterte. Etong hiwaga sa likod ni alias Alpotera. Yung pinasabog ni Maharlika mga kababayan, na sinasabi ng di umano'y double agent, yung dating katrabaho ni PRRD na maganda naman mga kababayan, maganda. Fairness, puti. Nakamataylan lang, in-expose ni Maharlika mga kababayan. Ngayon, kinumpirma ng anak ni PRRD. Yun, mga kababayan kinumpirma na mga kababayan ko ha. Naglolo ko internet namin, lintik, parehas tayo, nginat-ngat ng aso namin yung internet kanina. Kaya sa kabilang bahay pa ako kumonekta para lang makapag-live ako at makamusta kayo at ma-shoutout ko si Charlie Whiskey na baser natin. Tuloy! Na itong tinatawag na si alias Alpotera mga kababayan ay mayroon talagang masamang layunin sa kanila. Panoorin nyo sa Instagram stories ni Veronica Duterte mga kababayan. Account yan ni Kitty ha. The only social media account ni Kitty Duterte. Yun naman pala mga kababayan, sabi rito, yun daw Facebook page or Facebook account na may pangalang Kitty Duterte, yan po pala ay dami. Hindi po pala account ni
Kitty Duterte yan, mga kababayan. Oo, ha? Oh, yun. Oh. Sabi rito ni Ian, Joshua. Mike Cervera, kapag si dating Vice Presidente at Naga Mayor Leni Robredo ang magiging susunod na Pangulo ng Republika sa 2028, ipasa na sa Kongreso ang Good Manners and Right Conduct Policy Law. Tama! Oo! Oh, iyan. Panalangin mo lang na suportahan ni Pangulong Bongbong si Leni Robredo. Kapag sinabi ni Pangulo, suportahan nyo si Leni Robredo, nako, number 1, susunod ako. Oo, ganun ako. Oo, kaloyal kay Pangulo. Kung sino yung ituturo na alam niya na magkakatulong sa bansa at alam niya na mas less evil kaysa kay Sara, doon tayo. Ha? Di po ba? Oh, eto na, tuloy. Instagram mga kababayan ha, wag yung sa Facebook mga kababayan dahil yung sa Facebook, ang sabi ni Kitty, hindi daw yun sa kanya. Yung kung ano-ano ang pinopost mga kababayan, na kung ikiklik mo, papupunta ka sa Shopee at Lazada. Oh, yan mga kababayan ha, ginagamit lang daw ho si Kitty Duterte yung account na yon. Oo, ewan ko ba, pwede niya namang i-report yun. Di po ba? Pwede niya namang i-report yun eh. Report niya kaya yun. Oo, para mawala na yung account na yun. Oh, sige tuloy. Hindi daw yan kay Kitty. Ang natatanging account ni Kitty mga kababayan ay yung Veronica Duterte doon sa Instagram. I-click nyo ang kanyang profile picture mga kababayan and then makikita nyo. Oh, yun na nga daw. Oy, Charlie Whiskey ha. Ikaw basher ka talaga eh, no? Oh, wag niyong ibablock yan si Charlie Whiskey. Oo, basher natin yan. Oo, minsan na nga lang tayo nagkakaroon ng regular na basher dito. Hayaan nyo lang ha. Oh, minsan darating si Argo, minsan darating si Argo Bingot. Oh, hayaan nyo lang. Oh, tuloy. Ito, isa sa kanyang mga Instagram stories mga kababayan. Mawawala ito within 24 hours. At ang sabi nga dito mga kababayan, tungkol dito sa ano sabi? Banggitin mo na. tinatawag ni Maharlika na si Alpotera. Na dumating daw sa kanilang atensyon mga kababayan, etong pinaggagawa ng isang individual na dating katrabaho ni PRRD. Dating kasama ni PRRD mga kababayan nung siya pa ang naging presidente. Na gumagawa daw ng mga claims mga kababayan na mayroon pa daw silang mga tungkulin sa ating dating Pangulo. Parang pinapalabas daw mga kababayan na inatasan sila na gumawa ng ganitong mga bagay. Ay, syempre hindi. Iranyo Nyengos, oo. Sasabihin ko kay Pangulo, loyal ako, mahal kita, pero kung i-endorse mo si Buday, sorry. Sorry! Di po ba mga kababayan? Di ba? Eh kung sasabihin kaya lang malabo naman sabihin niya yan. Malabo. Oo, wag na nating isipin niya na Iranyo Nyegos kasi sasakit lang ulo natin dyan. Malabo naman mangyari. Pwede ba yung i-comment nyo yung medyo makatotohanan naman? Kasi malabong mangyari yan, ha? O, tuloy. Ganun, para kay PRRD. Minsan pangaraw mga kababayan, nagpapanggap pa daw ito na siya daw ang isa sa mga partner ni PRRD. Nagpapanggap daw, ano yung partner? Girlfriend? Yan ang sabi ni Kitty Duterte ha sa kanyang post mga kababayan. Some of the details even include trying to act as his partner. Trying to act para makagain lang daw ng access mga kababayan sa loob ng ICC Detention Center at makabisita sa kanya para makakuha ng impormasyon para magamit niya sa kanyang hindi magandang layunin mga kababayan. Nako, iisa ang naratibo ni Maharlika at ni Kitty. Tingin ko talaga ang nasa likod ni Maharlika, yung nanay ni Kitty. Di po ba mga kababayan? Kasi mga kababayan isipin nyo naman. Oo, nagpapanggap daw na girlfriend. Sa mga lalaki dyan, ipapakita nyo ba yung putotoy nyo kung hindi nyo karelasyon at binibengbang? Mga kababayan, siguro hindi Kung hindi nyo binibengbang ang isang babae, hindi nyo ipapakita yung inyong putotoy. Tama mali? Tama mali. Mali-mali naman kasi itong mga sinasabi nito Kaya ako, maliwanag na
na talagang tinatrabaho nila itong si Alpotera. Para nga naman mga kababayan, abay mawala na sa buhay ni Digong. Ito, baka naman kasi. Oo, di ba? Tuloy. Babayan. Si Kitty nagsabi niyan ha, to be used for some unkind purpose. Para makakuha ng impormasyon daw mga kababayan. Nagpanggap na girlfriend para makapasok sa loob. Ang tanong ni Kitty sa tao. So nagpapanggap lang daw. So hindi naman pala, bakit parang malaking balakid sa inyo yan, si Alpotera? Kung panggap lang, bakit parang ang laki-laking balakid sa inyo yan? Bakit hindi nyo nalang hayaan? Kung gusto niyang suportahan, di ba? Kung gusto niyang, kung gusto niyang mahalin si Digong, sa paraang alam niya, kasama na yung picture-picture ng pututoy niya. Baka naman mga kababayan kasi, baka kasi, makalimutan niya kapag si Digong yumao na. Para nang sa ganon, parang si Jojo Chavez. Meron siyang alaala na maiiwan. Para bang yung kantang Bikining Itim. Parang yung Bikining Itim, ano ba yun? Hindi. Pakikanta nga, isang lyrics naman dyan, yung Bikining Itim. Bikini mong itim, na alay mo sa'kin. Ang iniingat-ingatan ko. Yung ba yun? Wala kaya. So, ngayon, iniingat-ingatan yung picture siguro. Grabe, no? Matindi. Matindi yun, mga kababayan, tuloy. Kung ito, alam ba ng mga kaibigan mo, yung mga pinapadala mong mga malalaswang mga mensahe kay PRRD? Ano yung malalaswa? Meron daw, mga kababayan, ipinapadalang mensahe kay Digong, itong si Alpotera na malalaswa, siguro nababasa nila. Kaisa-isang bikini mo na tinatago-tago ko pa. Kay Alpotera siguro. Kaisa-isang pututoy mo na tinatago-tago ko pa at katabi sa pagtulog ko. Grabe, ano yun? Habang natutulog si Alpotera, tinititigan yung pututoy ni Digong? Ganun ba yun? Matindi, mga kababayan, kakaiba yan, no? Apparently, mga kababayan, alam ni Kitty Duterte na nagpapadala ng mga inappropriate messages. Ang sabi niya, ang babaeng ito, mga kababayan. Grabe, no? Ano yung pinapadala kaya? Kipay, ganon, habang nakabuka ka, yung mga ganyan. Tapos pagtitikulan na lang ni Digong, ganon? Ganon ba yun, Arnold Lopez? Ganon ba yun? Yung bang isisend, yung malaswang mga messages. Baka naman may malaswang picture din, na labas ang kaluluwa ni Alpotera. Kaya tinatawag nilang Alpotera kasi ganun siya. Isinesend kay Alpotera, no? Baka sakali mga kababayan, katulong, kasama, kaagapay ni Digong, si Mariam Palad. Hindi kaya ganon? Lakas ng ulan, no? Mga kababayan, lakas ng ulan. Hindi kaya ganon, mga kababayan ko? Pinadala yung picture. Daddy Digong. Papi. Ano ba tawag ninyo? Mahal. Babes. Baby. Ano pa man, eto na. Bahala ka na. Magkasya na sa iyo. Yaang mga hubad na larawan ko. Di ba? Bahala na rin si Mariam Palad na tumulong sa'yo. Pati dito mga expose nila, ang ang lalaswa. Sobrang laswa. Tuloy. Kay PRRD, mga malalaswang message. Well, your family does. Kung hindi daw alam ng kanyang kaibigan, alam na ng pamilya
daw ni Alpotera, mga kababayan. Nako, alam na daw ng ng pamilya ni Alpotera. Grabe, Kasmot, merong sounds, ikaw lang hindi nakakarinig. Oh, di ba? Oh, yan, mga kababayan, lakas ng sa sobrang lakas, di ko marinig, mga kababayan ko eh. Wait lang. Oh, baka naman marinig ko din eh. Wait lang dali nga, sapa. Wala. Ha? Wala eh. Hoy. Lakas ng ulan. Wala. Wala ito. Oo. Galin na natin. Walang silbi. So, ngayon, mga kababayan, tuloy. Mayroon pa nga daw yung dalawang anak, mga kababayan, si Alpotera. At mayroon din niya, asawa. Naging parang staff o something. Basta may ranggo yan sa Malacanang, mga kababayan. Pero ang nakakapagtaka, ang sabi ni Maharlika, bakit mayroon siyang pera, mga kababayan? Iniwan niya ang kanyang anak doon sa Pilipinas para kay Tatay Digong na malagi doon sa the Netherlands. At mayroon dong datong, mga kababayan, na pinamigay-migay doon sa mga tao doon. Kita nyo, mga kababayan, na-gets ninyo? Nasusundan nyo na yung issue? Mga kababayan, ha? Eto, yung asawa daw mapera. Sabi ng mga DDS. Mapera yung asawa. Tama ako, mga kababayan. Mapera talaga yung asawa. Tapos may anak. Oo, 2 daw. Kala ko nga 3 eh. Di ba? Bakit iniwan niya? At doon naglalagi si Alpotera sa may dahig sa ICC. Bakit? Kasi nga ho, mga kababayan, pumopondo sila. Pumopondo doon sa dahig, sariling kwarta. Netong pumopondo kay Alpotera. Mga kababayan, etong nasa likod niya na itago na lang natin. Ang maliit na bata, magandang pagmasdan. Na yung iba pa daw, mga kababayan, alagad ni Joma Sison. At basta may ranggo yan sa Malacanang, mga kababayan. Hindi daw alam ng kanyang kaibigan, alam na ng pamilya daw ni Alpotera, mga kababayan. Mayroon pa nga daw yung dalawang anak, mga kababayan, Alam yang kinukonsinti nga eh. si Alpotera. At mayroon din niya asawa. Naging parang staff o something. Basta may ranggo yan sa Malacanang, mga kababayan. Pero ang nakakapagtaka, ang sabi ni Maharlika, bakit mayroon siyang pera, mga kababayan? Iniwan niya ang kanyang anak doon sa Pilipinas para kay Tatay Digong na malagi doon sa the Netherlands. At mayroon dong datong, mga kababayan, na pinamigay-migay doon sa mga tao doon. Na yung iba pa daw, mga kababayan, alagad ni Joma Sison. At nagbida-bida. Saan galing daw yung pera daw, mga kababayan, na pinamimigay-migay niya? Ang duda. Saan nang galing kay Kay small boy daw, sabi sa dahig. Lakas ng ulan, Naririnig nyo ba? Malakas yung ulan. Ang lakas, Grabing lakas ng ulan, mga kababayan, Grabe. Sige, tuloy. Tiisin na lang natin. Ni Maharlika, galing yon kinabangag para maliktik, mga kababayan, dyan. At sinabi na rin ni Veronica Duterte, in order to gain access and visit him to get information. Dagdag pa ni Kitty, mga kababayan. Para sa taong ito, I am telling you, if my mother has been tolerating your behavior, I will not. Si Kitty ang kanyang makakalaban, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, labanan nito ng mga babae. Siyempre si Kitty. Hindi makakatiis ito eh. Nanay niya, mga kababayan, yung yung para bang sinasabing nagseselos eh. Nagseselos daw itong isang babae. Malabo naman na si Alpotera ang nagseselos. Malamang sino ang nagsiselos? Di si Honey. Ganun yun. We have totally different temperaments. Tama ba pagka-pronounce? Baka Badan Fernandez tayo dito. And should you show that audacity you have, you come up to me
Ako ang harapin mo. Ala, pati si Kitty naghamon na mga kababayan. Kita nyo? Pati si Kitty Duterte hinamon na rin si Alpotera. Pinagtutulungan na. Kung ako sa iyo, Alpotera, oo, nako, ibisto mo na sila. Lahat ng nalalaman mo kay Digong, sabihin mo na. Kasi, alam mo, pagtutulungan ka ng mga yan, wawasaking kanila Maharlika. Si Maharlika, sukdo lang gagawa ng kwento, mapasama ka. Hindi yan titigil, maniwala ka. Oo, wala nang kwenta buhay niya. Kaya kahit anong kwento, masira ka lang, gagawin niya. Kita mo naman, ginawa niya. Simpleng picture lang, uutuin niya na naman yung mga nanonood sa kanya. Sa mga ganon-ganon, alam mo ba, maraming napapaniwala. Lalong-lalo na yung mga DDS na tatanga-tanga. Kasi nga, alam niya na mahihina ang pangunawa ng karamihan ng mga DDS. Kaya kahit na ipakitang ganire, sasabihin niya yung kwento niya na wala namang koneksyon sa pinakita niya, totoo talaga. Magiging ebidensya niya na yung pinakita niyang ganyan, ebidensya niya na yan, sasabihin niya. Grabe, no? Si Maharlika, makapanira lang. O, tuloy. Aangas ka dyan, ibahin mo ako. Nako. Kung ang nanay ko tinotolerate ka, ibahin mo ako. Kita nyo, mga kababayan ko, hindi na talaga makatiis itong kampo ni Maharlika. Dahil ang sabi nga, may nagbabayad sa kanya, ako'y naniniwala, baka naman si Hanilet siya. Hindi kaya si Hanilet ang nagbabayad sa kanya, nagtatanong lang ha. Baka naman mamaya sabihin nyo, naninira ako. Hindi. Opinyon at tanong lang yung daladala ko. Ngayon, kung hindi naman, o di, magsalita na kayo. Kasi habang pinagtatanggol kayo, ni Maharlika iisipin ng tao, kayo ang nasa likod neto. Tama ba mga kababayan ko? Tama! Tuloy. Yan ang sabi ni Kitty, mga kababayan. I am not blind to my father's ways. In fact, none of our family have tried to raise any facades acting like we are pure. Hindi daw siya bulag, mga kababayan, sa mga pinagagawa ng kanyang ama. Gayunpaman, wala rin daw sa kanilang pamilya, mga kababayan, ang nagpapanggap na sila ay puro o walang kasalanan. I am old enough to comprehend his sentiments towards romantic partnership. Naiintindihan ni mga kababayan ni Kitty yung pagiging cute. Siyempre, maiintindihan niya na yan. May boyfriend na eh. Di po ba? Alangan naman na hindi maiintindihan ni Kitty yan. Maliban na lang kung hindi pa siya nakakatikim ng bengbang. Tama po ba? Siyempre, alam niya na yan. Kapag ka ikaw nakakatikim na rin ng ng bengbang. Kung yun, kung hindi pa siya nakakatikim, maunawaan ko na hindi niya maunawaan. Pero kung sa ganyan, mga kababayan, naniniwala ba kayo na wala siyang bengbang? Hindi ako naniniwala dyan. Tuloy. Boy, PRRD. And because I know him, I know who is fooling who. At dahil daw alam ni Kitty, mga kababayan, ang kanyang tatay, alam niya kung sino ang niloloko nino. Kaya nanawagan po si Kitty Duterte, mga kababayan, sa mga vloggers at mga supporters. Hindi ninyo kasalanan ito. Kaya nagkagulo-gulo, mga kababayan. Hindi sinisisi ni Kitty Duterte ang mga vloggers kung bakit nagkagulo-gulo. Sino ang sinisisi ni Kitty? And I understand that mukhang si Alpotera, mga kababayan. Dahil daw sa mga kumakalat na mga fake news na pinapakalat ng grupong yan. Grupo ngayon, sila na fake news. Mali naman kayo Laila Collins, di ba? Mali naman Cristina Estacio, Belinda Villanueva. Oo. Kayo ang nagpapakalat ng fake news, mali-mali yung sinasabi nyo Yung sinasabi ni Maharlika, mali-mali talaga. Iba, mga kababayan, malayo sa katotohanan. Siguro yung konti dyan, oo.
Pero mga kababayan ko, ako naniniwala, iba, hindi totoo yung karamihan ng sinasabi ni Maharlika. Oo. So yan si Kitty Duterte, mga kababayan. Mga kung ano-ano na sinasabi niya. So eto na mga kababayan ko. Naku, ewan ko ba, bakit ganyan? Tuloy natin nga. Sa inyo na daw yan mga kababayan kung maniniwala kayo kay Kitty o hindi. Pero, higit daw sa lahat, mas kilala daw ni Kitty Duterte ang kanyang ama. Anak daw siya dugo at laman ni Digong mga kababayan. At siya ang may karapatan to make such claims about what he wants or says. Ang kanyang mga kapatid, mga taong malapit kay PRRD mga kababayan ay na-notify na daw about this certain individual. Eto na mga kababayan, karapatan na ang pinag-aawayan. Sino ngayon ang may karapatan? Yung taong sampid lang? Yung taong pangalawang asawa? Yung taong pang-tatlo, pang-atlo, pang-apat, pang-lima? Grabe, di ba? Sa usapin ng kung sino ang meron daw karapatan. Grabe, habang nagla-live tayo, ang lakas ng ulan. Si Kitty bang may karapatan dahil anak? Oy, tanungin mo muna tatay mo. Baka naman kaya kanyang ipagpalit para kay Alpotera. Grabe. Tuloy. Well, already. Alam na daw nila ang katotohanan at naniniwala daw sila dito. So, Alpotera, mas mabuti pa siguro umuwi ka na. Huwag ka na dyan sa the Netherlands. Yan talaga ang gusto nila. Mga kababayan, kita nyo na yung sinabi ko. Ang nais lang nila, mawala na si Alpotera doon sa tabi ni Digong. Yun! Kasi nga mga kababayan, ulitin ko lang, ayon sa ating source sa The Hague, si Alpotera ang pinakamalapit sa puso ni Duterte. Wala nang iba. Hindi naman siguro may tatanggi. Kitang-kita nyo naman, di ba? Sa itsura, kinis. Hubog. Lahat nasa kanya na. Kung ikukumpara nyo naman doon sa isa, malayong malayo talaga, mga kababayan. Kung ikukumpara nyo doon sa isa. Di ba? Tuloy. Binulgar na ni Kitty Duterte mga kababayan So sino pa ba naman tayo mga kababayan para hindi natin galangin itong anak ni PRRD? Dagdag pa ni hindi pa pala tapos mga kababayan dagdag pa ni Kitty. Ganyan kayo mga DDS. Sino ba naman daw sila para hindi galangin si Kitty? Tingin nyo, kagalang-galang ba si Kitty? Mga kababayan ko, kailan pa pwede sabihin na igalang siya? Oo, igalang natin siya bilang babae, pero yung ginagawa niya sa kanyang sarili, teka muna, mahabang usapin pa yan kung ang pag-uusapan, paggalang sa kanya. Di ba, mga kababayan? Tuloy! Nandun daw siya sa The Hague mga kababayan ng 3 buwan. And yet, this person is nowhere to be found. Hindi nagpakita mga kababayan. Hidden from the cameras and hidden from the sight. So, hindi sila nagpang-abot mga kababayan doon sa The Netherlands. Natakot kay Kitty. What happened to your... Hindi. Baka umiiwas lang. Kasi alam niya na yung mga ginagawa niyo sa kanyang paninira. Sinisiraan nyo kasi. Yan, mga kababayan. Di ba? Our beloved Boss Mike Sevilla.